Umuulan ho ngayon, no? Kanina, ha? Pagpasok ko dito, umuulan. So medyo ingat tayo sa pagmamaneho. Ang sarap magmaneho pag ganyan kasi hindi masyadong mainit, ano. At kaiba ang weather, basa ang kapaligiran, pero ingat lang ho. Alam ko masarap mag-drive, lalo na sa gabi kung hindi masyadong ma-traffic. Although meron tayong NCAP, No Contact Apprehension Chumachenes, ay sana naman po maging fair yung contact, non-contact Chumachenes yung yan. Hindi lang natin, porke nilagay natin dyan lahat ng kuna ng camera, huhulihin, aarestuhin natin, i-apprehend. Oh, doktor. Yung sa Dubai, meron sang katutak na mga camera nandun talaga sa freeway nila. Pero maasahan mo talaga na pag nahuli ka, talagang malinaw na ikaw yung nandun sa manibela. Yon. Disiplinado, hindi sinasamantala ng mga enforcers. Ganun pa man, umuulan o hindi, inaanyahan namin kayo na samahan kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito po sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banaag ngayong Martes, June 10. Samahan niyo kami hanggang alas 10 at hindi natin alam kung saan patutungo ang programa natin. Ganun pa man, tingnan natin kung saan tatagal. Martes ho ngayon, no? At syempre, sa pagsisimula ng ating programa, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoon sa araw na ito sa ating pagbabalik. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, ika-10 ng buwan ng Hunyo. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-5 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:44 ng gabi ang tumpak na oras. Ingat lang po sa pagmamaneho at pag medyo inaantok-antok na, pull over tayo ng konti sa isang gasoline station. Pwede tayong umidlip ng 10 hanggang 15 minutos. Makainom ng kape, di ba? Makukondisyon na tayo niyan. Bueno, sa bahaging ito ng ating programa, ihatid namin sa inyo ang ating Pest to Pest,
hirit ni Dr. Love. Ito po ay hago sa programang Face to Face sa Harapan at sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre ho, kasama rito ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at ng True TV. Kung nais po ninyo magkomento o magpadala ng inyong mensahe o opinyon hinggil sa inyong mapapanood ngayong gabi, ipadala lamang po yan sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang ating episode na Pinamagatang Inay. Bakit mo ko pinamigay? Narito at panoorin natin. Wala na raw puwang sa puso niya ang patawarin pa ang inang nang iwan sa kanya. O eto na, tawagin na natin ang naghihinanakit na anak. Doray, humarap ka na. Ayan si Doray. Ilan taon ka na, Doray? 25 po. 25. So, alam mo, nung una pa lang na ikaw ay pinamigay sa lola mo. Opo, sinabi po ng lola. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Dalawa lang? Opo. Tapos, bakit ka daw binigay sa lola? Hindi daw niya ako kayang buhayin. Oh, Pero yung isang kapatid ko po, nabuhay naman niya na siya lang mag-isa. okay. Mas matanda sa'yo. Hindi po, ako po panganay. Ikaw yung panganay. Nasaan nakatira nanay mo? Baka kapitbahay nyo lang. Kapitbahay lang po. Ay, kapitbahay lang niya ang nanay niya. Pero doon siya nakatira sa lola. Opo. So, pero may trabaho yung nanay mo. Namamasura lang po siya. Namamasura. Okay. Napaaral din niya yung kapatid mo? Napaaral niya po. Okay. So, matagal mong dinala. Kasi ngayon umiiyak ka pa ulit eh. Bakit? Masakit pa rin. Opo. Biro mo ang tagal mong dinala yan. So, ito na ngayon ang problema, Ryle. O di, ang tagal niyang nawala sa poder ng nanay niya. Walang suporta kahit na ano. Pero nakatapos ka. Grade 6 lang po. Grade 6. Lumalapit po si Lola na pag-aralin ako ng high school. Ayaw niya po. Ay, pwede ka namin ilapit sa ALS. Pwede ka mag-ALS. Libre yun. Ha? Ilalapit ka namin. Para matapos mo high school mo. Oh, di ba dyan lang naman sa bahay yun eh. Anong trabaho mo ngayon? Sa kantin po. Kantin. So kumikita kahit paano? Opo. Okay, huwag ka muna mag-aasawa ha? May anak na po. Ay, may anak ka na. Ano ba yan? Nagmadali. Hiwalay din po. Iwalay ka. Ilan ang anak mo? 4 po. 4! Oo, ganun talaga kasi ang mga naghahanap ng pagmamahal. So, eto na ngayon ang sitwasyon. Naguguluhan siya kasi gusto nang bumalik sa kanila nung nanay. Parang gusto siyang bawiin na kasama yung mga apo. Di ba? Yung nanay mo, 50 plus. Opo. Okay. O, so, saan ang problema doon? Hindi mo matanggap? Bakit po ngayon niya lang gagawin yun? Sa haba po ng panahon na nakay lola ko. Ngayon niya lang po naisip na magsama kami. Dat po nung una pa lang, hindi niya po ginawa kung hindi niya kaya mag-isa. Humingi ba siya ng kapatawaran sa'yo, Doray? Hindi po po. Hindi? Hindi? Ano lang sabi niya? Wala po. Gusto lang niya po akong makuha. Ni Lola. May question lang po ako. Doray, nung lumalaki ka, syempre kapitbahay mo yung nanay mo, nakikita mo na pinapalaki niya yung kapatid mo. Ibang-iba ba yung trato niya sa'yo sa kapatid mo? Parang mas malambing siya dun sa kanya? Opo. Nabibigay niya po yung gusto ng kapatid ko. Nagtalang ako, iniwan niya. Hindi niya yung nagawa sa akin. Tinatawag ka naman ba niyang anak? Or ano? Never kanya tinawag na anak? Kahit once? Sa kabila ng galit ng anak na si Doray, narito ang isang ina na hindi susuko. Makuha lang muli ang loob ng kanyang ipinamigay na anak. Tawagin na natin ang nanay ni Doray, si Lily. Humarap ka na.
Lily, medyo kakaiba yung kwento nyo, ano? O ikaw naman, bakit ka naman umiiyak? At ang ating harapang tanong dito po sa isang ina na aalamin natin ano bang pumapasok sa isip ng isang ina na ipamigay ang anak. Ayan. So Lily, mamaya na siguro yung tanong. Yung ano muna, kwento kung paano mo naisip na ipamigay si Doray. Kasi po, pinamigay ko po sa lola niya. Nagtrabaho po ako. Tapos po, yung trabaho na po ko siya, binigay ko po sa lola niya. Sabi ko, alagaan niya, magtatrabaho po ako. Kasi hindi na po, naro ko po, malaki na po siya, hindi ko sa akin binigay yung lola niya. Ito ko pang kunin, ayaw po bigay ng lola niya sa akin. Ayaw po, ganun po. Yung lola niya, nanay mo. Hindi po, tsahin ko po. Tsahin. Opo. Mabuti tinanggap. Opo, sabi ko sa kanya, iiwan ko po muli anak ko para magtatrabaho po. Kasi ako, binigay ko po sa lola niya, magtrabaho. Tapos binigay ko, hinaano yan. Hindi ko na po siya binalikan. Kasawa lang po ako ng ibang lalaki. Yung anak ko po yung isang bahay na 11 years old po. So, isa lang siya sa tatay niya. Opo. Tapos yung pangalawa sa po, ibang lalaki po. na. Kapatid niya yung una ko sa sapay na minahal ko. Hindi po siya. Oh, Pinamigay so ko- aminado ka na hindi pinamigay mo siya ko po- minahal. Pinigay ko po sa tatay niya. Sa lola niya, binigay ko na po sa kanya. Parang talagang kinalimutan mo siya. Opo. Talagang paano mo magagawa yun? Eh, nakikita mo araw-araw, kapitbahay mo lang. Parang ang hirap yata ng ganun. Natiis mo yun. Sinubukan mo ba na kunin ulit si Doray? Opo. Oh, ano nangyari? Hindi, ano po kasi, asawa ko po, ayaw po kasi agad po niya po kanya asawa ko po eh. Kaya po, Ayun. binahal ko po yung isa niyang kapatid, sa una kong asawa. Gusto ko po siyang kunin, ayaw po bigay sa akin. Yung lola niya. So ano yung totoo, Doray? Hindi niya po kinukuha. Ay, hindi kanya kinukuha. So palagay mo totoo yun na yung asawa niya ang may ayaw din. Opo, mas mahal niya yun eh. So pag nagkikita kayo noon, ano lang, wala lang. Wala po. Parang magkapit-bahay lang po. Wala po, makapit-bahay lang po kami. So pero hindi mo tinatanong kung may sakit siya, kung nakakapag-aral pa ba siya, kung may damit ba siya. Minsan po, pag sabihin ko sa kanya, minsan hindi niya ako pinapansin. Minsan daw, para makatapos man lang siya ng high school, humingi daw ng tulong sa'yo, tinanggihan mo daw. Opo. O bakit? Bakit ka tumanggi? Hindi ko po kasi kaya sa pag-aaralan kasi po kaya po siya, pinag-ano po siya, ayun ko lang po siya, kaya ko sa kaya pag-aalarin. Libre lang naman sa public school. Oh, baon lang yun eh. O, so ngayon, eto na tayo. Bakit naman naiisip mo ngayong balikan siya? May na po ako sa kanya tawad. Baka gusto niya ako bumuhay sa kanya. O, ang hinala ni Doray, gusto mo lang siyang balikan para siya ang bubuhay sa'yo. Nandiyan pa ba yung asawa mo? Wala na po, patay na po. Namatay. Opo, Yung anak mong isa, ilang taon na? 11 years old po. Ay, 11 pa lang. Opo, nag-aaral po grade 3. Nag-aaral. Opo, di- Patapusin mo yan, ang high Opo. school. Ano ang mga pinagsisisihan mo? Ano po, kasi gusto ko na po siyang anuhin. Ba't humingi po sa akin, kanya, humingi po sa akin ng tawad. Hindi po sa akin tawad sa kanya. So ngayon, gusto mong humingi ng tawad. Opo. Alam mo, yung humingi ng tawad, okay, patawarin ka o hindi, humingi ka ng tawad. Di ba? Opo. Pero kailangan ba talagang magsama kayo? Gusto ko po siyang makasama po uli. Bakit nga? Mahal ko po siya. Sinungaling ka. Nakikita mo ba yung mga apo mo sa kanya? Opo. Oo. Baka naman nangungulila ka lang, di ba? Mahal na mahal ko po siya. Ay, Pinamigay mo ako, mahal ko.
Anong nararamdaman mo, Doray, pag sinasabi niyang mahal na mahal ka daw niya? Hindi po yung totoo po. Ba siya sa mga anak mo bilang lola? Opo. Ah, totoo? O, so, malapit ba sa kanya yung mga anak mo? Malapit po. Ah, totoo ba? So parang napamahal ka na rin sa mga apo mo. Opo. Oh. Lalo na po yung siyang babae. Makalola po sa akin yun. Oh. Diyan po yung bunso. Makalola po siya. Lahat po sila sa akin. Isang lola ang nagsasabing, hayaan na lang sa kanya si Doray. At tigilan na daw nung nanay ang, eto na ngayon, parang panggugulong lumalabas. Panggugulo. Okay. Siya ang isa sa nagpalaki at nagmahal kay Doray, Lola Seni. Humarap ka na! Ano ba yung mga panahon na yun, Lola Seni, na kayo ay nakumbinsi na kunin si Doray nung maliit pa? Binigay niya ako sa akin. Oh, Pinaalagaan niya sa akin. alam mo, hindi ganun basta-basta katatanggap. Aso nga lang pinag-iisipan. Yung pambata na kailangan mong buhayin. Nabuhay mo siyang mag-isa? Opo, pinag-aral ko po yan. Anong kabuhayan ninyo? Naglalako lang ho kami, kasama-sama ko siya. Naglalako-lako kayo. Para makapag-aral at saka yung pagkain. Kami lang po dalawa eh. Kayong Kasama. dalawa lang. Opo. Wala rin kayo asawa? Wala. Byuda na ho ko eh. Oh, may anak din po kayong sarili? Oo. Wala na ho yung mga anak ko na sa kanya-kanyang ano na. Oo. Ano ngayon ang gusto mong mangyari, Lola Seni? Ano po? Eto ngayon kasi gusto niyang bumalik, right? Gusto niyang malapit daw sa kanya ang kanyang mga apo. So ang gusto niya, magsama-sama na daw sila ulit. Sasabay, ano ka ba? Gusto mo ba? Ayoko. Ayaw niya ho eh. Ayun na. Ako, Pakinggan naman po natin ang kumare ng inirereklamo. Ang kakampi ni Lily. Ang pangalan niya si Susan. Susan, humarap ka na. Susan, ano sa tingin mo yung nangyaring kabanata dito kay Lily? Tama ba yung ginawa niya? Yun na nga po. Kasi matagal din po, kumari niya po ako, inaanak ko yung anak niya ngayon na kasama niya sa buhay. Pinaliwanag niya po sa akin ang istorya ng buhay niya. Ngayon, sabi ko, mali ang ginawa mo. Bilang ina, dapat kapiling mo ang anak mo. Pinapayuhan ko po siya. Ngayon, yung gusto niyang mangyari na kukuhanin niya ng ganun-ganun lang si Doray, sabi ko, may isip na yan. Hindi yan bata na madali mong mapapasunod sa'yo. Tsaka po, mula nung iniwan niya ng 1 buwan, dinudugo pa siya nung time na yon. Hiniwalayan siya nung tatay nung bata. Kaya sabi ko, alam mo ang dumating na sa isip mo, may karamdaman ka niyan. Para kang sinumpit. Sinumpit ng hangin. Dahil ang pag-iisip niya para pong wala sa sarili. Postpartum depression. Opo. Kasi iniwan pala siya nung asawa. Ayun, okay. Opo. Wala po siya sa tamang pag-iisip nung time na yon. Kung saan-saan siya pumunta, namamasukan. Hanggang sa akala niya, nakatagpo na siya ng magandang buhay, pumatol na naman sa isang lalaki at nagkaanak na naman po siya. Lalong nadagdagan. Hindi pa siya nakaka-recover sa una, nadagdagan pa. Kaya sabi ko sa kanya, hindi solusyon na agad-agad na kukuhanin mo si Doray ng ganun-ganun sa lola niya para magkasama kayo. May oras at panahon, magkakaunawaan din kayo at mauunawaan ka rin niya sa sitwasyon mo. Dahil bilang ina, dapat, sabi ko po sa kanya, dapat ikaw ang gagawa ng paraan para makasama mo ang anak mo. Kaya ganun po ang ano niya. Po, Dr. Love, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa magulang na hindi nagampanan ang obligasyon sa kanyang mga anak? Pinakamasamang gawain ng isang magulang ang pabayaan, ang paggabay sa kanyang anak. Dahil ang mga bata ay regalo ng Diyos sa atin, no? At inaasahan ng Diyos bilang magulang, Doray, makinig ka, bilang magulang, nahuhubugin mo sila sa tamang paraan ng pagkilala sa Diyos
At bilang magulang, ipakikita mo sa anak mo ang mabuting ehemplo ng tunay na anak ng Diyos. So, pwede bang hindi na magpatawad si Doray? Kung sa ating pananaw na tao, pwedeng hindi na siya magpatawad. Kalimutan na yung nanay na yan. Not in the eyes of God. Not in the eyes of God. Doray, ang pagpapatawad, it takes time. Hindi porke pinatawad mo nanay mo ngayon, bati-bati na kayo uli, mabuting relasyon niyo uli. Hindi ganun. It takes time. Sabi ko nga kay doktora, forgiveness does not necessarily mean reconciliation. Meron tayong pinatawad pero ayaw na nating makipag-ugnayan sa kanya. Sa case na ito, ang sasabihin ko, Doray, magpatawad ka sapagkat hindi ka pinatay ng nanay mo nung nasa sinapupunan pa niya. Pero malaking pagkukulang niya sa iyo. Tanong, kung hindi ka magpatawad, sinong pahihirapan mo? Ang nanay mo o ang sarili mo? Mananatili ang galit mo sa puso mo at dyan wala kang kapayapaan. Magbalikan na kayo at maglabing-labing na kayo ng nanay mo. Give yourself a time or sufficient time para maibalik yung kanyang pagrespeto mo sa kanya bilang ina. At kay Lily, hindi mo kasi pinagnilayan ang pagmamahal at ang pag-ibig ni Maria at ang buhay ni Maria sa kanyang anak. Namatay si St. Joseph, iniwanan siya ng kanyang anak nang magsimula ng public ministry. Sinundan niya si Jesus hanggang sa bundok ng Kalbaryo sa paanan ng krus habang tumutulo ang dugo ng katawan ni Jesus sa kanyang katawan. Hinahalikan ni Maria ang paa ng kanyang anak. Kita niyo ang pagmamahal ng isang tunay na ina sa kanyang anak. Paalala ko sa iyo para matanggap mo ang biyaya ng Diyos. Para mapatawad ng Diyos ang kasalanan mo, Doray, matuto kang magpatawad. Salamat. Salamat po. 12 minutes after 9. Martes ng gabi. Medyo maulan. Narito ang ating mga reaksyon, ang ating mga doctor lovers. Si Eunice Pepito, ang sabi niya, wala na talagang magawa si nanay kung walang amor sa kanya si Doray kasi hindi nararamdaman ni Doray ang pagmamahal ng isang ina. Too late na rin. Kasi kung babawi pa ngayon, bumawi na lang sa kanyang mga apo. Actually, hindi mo rin masisi si Doray, di ba? Kasi hindi niya naramdaman yung pagiging anak niya sa kanyang nanay at yung nanay sa kanya bilang magulang. Ang pinakamagandang pagkakataon na lang dyan para makabawi yung nanay niya, pakita niya kay Doray yung pagmamahal niya doon sa kanyang mga apo sa anak ni Doray. At ito ang pinakamadaling paraan para makumbinsin niya si Doray na mahal nga niya. Siya di abot, mabuti pa si Nanay Zenny, pinalaki si Doray sa abot ng kanyang makakaya sa kabila ng hirap sa buhay. Totoo po yan. Si Rio Jeng Alva, hindi na maibabalik ang nakaraan pero sana mapalaki na lang ni Doray ng maayos ang apat niyang anak para hindi matulad sa kanya. Ang isang bagay lang po na gusto kong sabihin kay Doray, huwag magtanim ng galit. Although may pagkukulang yung nanay sa kanya, we cannot deny that. Pero huwag siyang magtanim ng galit at huwag niyang ipakita sa kanyang mga anak yung galit na nandun sa kanyang puso, sa kanyang ina. Kasi hindi magiging maganda ang bunga niyan. Jenny Magno, kung minsan hindi mo rin masisisi ang isang inang ipinamigay ang anak para gumanda ang kinabukasan nito. Pero sana dinalaw-dalaw man lamang ito ni nanay para hindi maputol ang ugnayan nila. Ang pagkakamali dito ng nanay ni Doray, nagpakontrol siya doon sa lalaki na minahal niya. Gusto na niyang kunin si Doray pero ayaw nung kanyang ka-live-in at sapagkat ayaw niyang sumama ang load ng ka-live-in niya, pinabayaan niya. Yun ang pagkukulang niya. Dapat pinrioritize niya yung kanyang anak over dito sa kanyang lover na hindi naman siya pinakasalan.
ba? Kahit nga pinakasalan ka niya, tunay na anak mo yan dugo ng yung dugo yan no? Kaya hindi mo rin masisisi kung medyo malayo ang puso ni Doray doon sa kanyang ina. 9:14 is our time. Ito ang ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa atin. Si Alan A. Hungko, good evening po. Buwabati na magandang gabi. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Roberto Ignacio. Sabi niya magandang maulang gabi, Kuya John. Baka maging radio DJ ako soon. Kung hindi ako makakahanap ng trabaho kahit nag-graduate ako sa ibang kurso sa kolehiyo. Posible ba ito mula sa Pasay City? Well, posible, nothing is impossible, no? Pero hindi ka po pwedeng maging radio DJ o announcer o anchor kung hindi mo paghahandaan. Kung, halimbawa, kagaya ng iba, hindi naging successful ang pakikipagrelasyon sa boyfriend. Ang ginawa ng iba, papasok na lang sa kumbento, magmamadre. Di ba? Hindi ho ganon. Kasi hindi talaga magiging tagumpay. Pagpasok mo sa radyo, hindi ka papasok sa radyo dahil hindi ka natanggap doon sa ina-applyan mong trabaho. Di ba? Papasok ka na lang sa radyo. Hindi ganon. Kasi para mapasok ka sa radyo, para maging DJ ka, para maging anchor ka sa radyo, pag upo mo dito sa inuupuan ko, dapat may laman ang ulo mo. Alam mo ang nangyayari sa kapaligiran at pag may itinanong sa iyo ang listener mo, may masasagot ka. Pinaghahandaan po yan. Di ba? Roberto Ignacio, pinaghahandaan yan. Pagpapasukin mo ang isang bagay, halimbawa, gusto mong maging broadcaster, gusto mong maging anchor, alam mo kung paano humawak ng programa, alam mo ang feel ng listeners mo. Ano ang gusto ng mga listeners ko? Anong klase ang mga dinidiscuss na topic na gusto nilang madinig? Ano ang maibabahagi ko sa kanila as an anchor? Ano ang laman ng ulo ko na pwedeng mag-motivate o mag-inspire sa mga listeners ko? Yan ang role ng anchor. Hindi ka lang uupo dito para magpatugtog ng music. Di ba? Kasi, kung ganon, sayang ang pagkakataon, di ba? Kaya very challenging po ang role namin dito. Okay, Lori Feria Flores. Bumabati buhat po sa San Felipe, Zambales. Yek Lopena, magandang gabi sa iyo. Julieta Sugitan, Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Vincent Garcia ng Gloucestershire, United Kingdom. Magandang gabi and happy listening. Angelita Banataw ng Pateros, Lilian Panligan Buen ng Parañaque City, Kimberly Sabili, Chato Sakluti ng Novaliches, Quezon City, Evelyn Fortunado, magandang gabi ng Real Quezon, mga regular po natin to. Vivian Toquero, Dr. Love, June 7 is the 39th wedding anniversary namin ni Manuel and Vivian Toquero. Pakibati niyo po kami. Belated na po, no? Belated happy 39th wedding anniversary sa inyo. Eva May Liaca Ehara, magandang gabi. And si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City ay bumabati ho at nangangakong sasamahan tayo hanggang alas 10 ng gabi. Maraming salamat sa iyo. Okay, babalik po tayo pero bago tayo magtungo dyan, inaanyahan muna namin kayo sa darating na November 22 until December 4 ay meron po tayong pilgrimage sa Holy Land and this will cover Egypt, Israel, and Jordan. Kasama niyo po si Brother June Banaag. Ang highlight natin dito ay ang ating Via Dolorosa na gaganapin sa walled city of Old Jerusalem. Ginagawa po natin yan alas 4 ng umaga at para doon sa mga makakasama ho natin ng mga mag-asawa ay bibigyan namin kayo ng pagkakataong mag-renew ng inyong wedding vows sa Church of Cana. No? Ang lahat po ng ito at ibang mga lugar pa na mga sacred places sa Holy Land ay pupuntahan natin.
Ang kasama niyo magninilay at maglilid sa mga prayers natin si Brother June Banaag, si Dr. Love ng Dr. Love Radio Show from November 22 until December 4. Pwede po kayo mag-inquire, tumawag kayo kay Edna Calleja sa 0925-752-2230. 0925-752-2230. Maraming salamat. 9:35 ang tumpak na oras. Bago po natin tunghayan ang liham kasaysayan, pasalamatan ko muna si Dr. Joey Sinchoco na regular po nakikinig sa ating programa. Maraming salamat, Doc Joey. Kay Riza Templadong parang kape. Nagmensahe sa atin, Brother June. Maraming salamat po sa pagbati sa amin. Ingat po kayo palagi. God bless. Regards sa mababait ninyong staff ng Dr. Love. Thank you, Riza. At siyempre, ang ating Tres Marias, sina Myra Bulisay Lee, si Mariví Viola at Elizabeth Villa Gonzalo. Magandang gabi. At ang mag-ina na regular na listener natin buhat po sa Metro Davao, si Amadeo Giorgio Gonzales at si Mami Lorleen Gonzales. Good evening and happy listening din kay Zenny Dayang Hirang, ang ating kumare. Alfred Saban, good evening and happy listening to you. Nagtatanong ako kay Alfred Saban ng kung meron pa siyang alam na mabibilhan ng Chinese abacus. Yung abacus, tatandaan niyo yan? Oo. Naisip ko lang sa gabi. I wanted to learn. Kasi, nung bata ako, pag nagpupunta ako sa hardware ng mga Chinese, meron silang mga abacus na ginaganon-ganon nila. Napakadali para sa kanila na mag-compute. Ito palang abacus na ito ang kanilang calculator before the onset of the digital calculator. So, na-challenge ako, parang na-intriga ako, and I was looking for abacus na mabibili. May nakikita ako sa online, pero maliliit lang. Ang hinahanap ko, parang laruan no? Ang hinahanap ko yung actual size, yung original size ng abacus. I think ang laki niya siguro mga 10 inches siguro, the smallest, ang lapad niyang width. Pero wala, marami ng Chinese ngayon kasi itong si Alfred Saban, ang tatay nito talagang purong Chinese. Yun. Wala, hindi na nila makita yung mga abacus ng araw dahil nauso na ngayon ng calculator. Pero parang gusto kong balikan yung pag ako'y napalabas ng bansa, hahanap ako niyan. Anyway, narito ang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi. Padala sa ating palatuntunan ni Monina ng Quezon City. Dear Dr. Love, ako po si Monina, 26 years old. Ako po ay mula sa Quezon City. Taga Bicol po ang father ko at taga Cagayan Valley naman ang mother ko. Bunso po ako sa 4 na magkakapatid. Hindi po ako expressive sa feelings ko sa family ko at hindi rin po ako komportableng mag-confide sa kanila. Kaya minabuti ko pong sumulat sa inyo para humingi ng advice. Inabot po ako ng COVID-19 pandemic nang nag-graduate ako at katunayan nga po, nag-graduation ceremonies lamang kami virtually dahil bawal pa noon ang face-to-face interaction. Mula nang nag-graduate ako, mahirap na maghanap ng trabaho lalo na't kasagsagan ng pandemic noon. Kaya from that time hanggang ngayon, tumutulong na lamang po ako sa food business ng family namin at never po akong naging employee ng anumang kumpanya. At dahil gusto ko po nang makita on my own at magtrabaho, katulad ng mga batchmate ko, plano ko na rin pong mag-apply ngayon.
Pero Dr. Love, naroon yung agam-agam at pag-aalinlangan na baka hindi po ako matanggap, lalo na't ilang taon din akong unemployed since graduation. Baka kasi walang gustong tumanggap sa akin dahil wala akong work experience sa mga company katulad ng mga kababayan o kasing edad ko. Pero bukod po sa mga company dito sa Metro Manila, plano ko rin pong magtrabaho sa barko dahil dream ko rin pong malibot ang buong mundo. Sa ngayon, ito po ang priority ko kaya sinimulan ko ng mag-submit ng mga requirements at sana po ay matanggap ako. Sa totoo lang po, excited na po ako sa training para dito if ever na matanggap ako as part ng crew sa isang cruise ship. Sa gitna ng lahat, naroon pa rin ang mga bumabagabag sa isipan ko. What if hindi po ako matanggap? Ano na po kaya ang pwede kong gawin if this happens? Should I make another try hanggang sa matanggap po ako? Sana po ay matulungan ninyo ako through your advice, Dr. Love. Thank you so much po and God bless you and your show. Respectfully yours, Monina ng Quezon City. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Monina, 26 years old ng Quezon City. Ang fear ni Monina baka wala siyang makuhang trabaho. Well, I will be very honest with you, Monina. Itong isa sa isang pangit dito sa ating bansa. Meron tayong age discrimination when it comes to employment. Meron tayong age discrimination. Pag umabot ka ng edad 36 hanggang 40 anyos, huwag ka nang umasang may kukuha pa sa'yo sa trabaho. Ang dami na nating nakikitang mga gustong pumasok ng trabaho pero sa edad ng 40, hirap na silang kumuha ng trabaho. Sa ibang bansa, sa Estados Unidos, nakita ko personal yung mga matatanda na mga 80 anyos na kaya pang magsukli. Kaya pang magsukli. Puntahan mo sa Kmart, nandun sa gabi, naka-duty sila sa gabi yung mga matatanda. Kasi hindi pwede sa daytime ang mga matatanda kasi masyadong mabilis ang movements. So sa gabi, ang mga cashiers ay mga matatanda. Binibigyan ng pagkakataon. Sa mga local government units, yung mga matatanda, mga senior citizen na kaya pa, sinuswelduhan ng local government units para tulungan ang mga estudyante sa school zone na tumawid sa crosswalk. May sweldo sila. Dito sa atin, sa edad na 40, mahirapan ka nang kumuha ng trabaho. At hindi ko malaman kung bakit hindi naiisip yan ng mga politiko natin. Di ba? Tama ka, Jake. Pinakamagandang paraan doon sa mga wala pang hanap buhay, pumasok kayo sa Imbornal sa Makati at ilabas niyo yung ulo niyo sa Imbornal. Pag nakita kayo ng taga DSWD, maswerte kayo, baka mabigyan kayo ng 80,000 kagaya dun sa ang pangalan na si Rose. At ginawa pang ambassador. Di ba? Gumagamit nga daw. O edi nagantimpalaan pa siya. Kaya siya nandun sa Imbornal kasi gumamit ng Alam mo na? O ngayon, ang ilabas niya ang ulo niya, wala nga sa hulog eh. Can you imagine? Sa gitna ng kabisihan ng mga karsada sa Makati, lumabas yung ulo niya, lumabas sa Imbornal, nahuli, nakuna ng picture, nilagay sa social media. Naawa ang DSWD, pinigyan ng 80,000. Pag-aralan niyo mabuti yan, ha? Sinasayang yung pera namin, pinaghirapan namin yung mga buwis na yan. Tapos tatapon nyo lang sa ganyan. Okay, balikan natin si Monina, 26 years old. Monina, ako'y sasang-ayon sa iyo dahil meron kang mga pangarap.
Anong pangarap ni Morina? Gusto kong mag-abroad. Gusto kong makita ang iba't ibang lugar sa bansa. At ang masasabi ko sa iyo, Morina, sundan mo ang pangarap mong yan. Gusto niyang mag-apply, ngayon ay nagte-training na siya para matanggap siya at makapag-apply siya sa isang cruise ship. Okay. Sa cruise ship, it will take about 6 months, I think, kung di ako nagkakamali, no? Bago ka makabalik sa makapagbakasyon or something. Kasi sa cruise ship, maraming trabaho. Depende sa makukuha mo. Pwede kang maging chambermaid o tagalinis ng mga kwarto. Pwede kang mag-waitress. Pwede kang entertainer or something. Maraming trabaho sa cruise ship, no? Kailangan lang talaga maging determinado ka doon sa trabaho na gusto mong applyan. Napuna ko lang sa iyong liham kasaysayan na medyo negative ang dating sa iyo palagi, no? Ang approach mo sa buhay parang palaging negative. What if hindi ako matanggap? Anak, pag minentain mo yung ganitong klase ng pag-iisip, baka hindi ka talaga matanggap. Kasi pag ini-interview ka, katulad namin nung araw, ako naman ay nagkaroon ng pagkakataon maging manager ng Radio Shack. Alam mo yung Radio Shack nung araw? Pinakamaraming electronics branches sa buong Amerika. Ang aming head office nasa Texas. So, may training kami kung paano mag-interview ng mga aplikante. No? Nararamdaman kasi na nag-i-interview kung negatibo ka eh. Kung negative ang tingin mo sa buhay, palaging, mahirap kasama sa isang kumpanya ang isang taong palaging negative ang iniisip, no? Hindi magandang sign yan, no? Para matanggap ka. So, gawin mong laging positibo ang iyong pananaw para maabot mo ang mga pangarap mo. And I'll tell you one thing. Maraming paraan para, ikaw naman ay gumraduate na sa kolehiyo, maraming paraan para makapag-apply at makita mo ang ibang bansa, no? I'll cite one example. Yung kaibigan natin pangalan nito, si Edna Calleja ng Multidestinations Travel. Na siya nag-aasikaso ng mga dokumento namin, mga land arrangements, pag kami ay merong pilgrimages. Meron siyang pinasasama sa amin ng mga tauhan niya na siyang namamahala, no? Sa mga documentation, hotel accommodation, pag-aasikaso ng mga booking ng restaurant, kung saan kami kakain, pag kami ay bumibiyahe, meron kami mga pilgrimages. Maaari kang mag-apply sa mga travel agencies na nagpapadala ng mga tao sa ibang bansa, no? Pwede kang mag-apply at pwedeng mabigyan ng pagkakataon na makakita ka rin ng kultura ng ibang bansa. If you are going to apply sa mga travel agencies na nagpapadala ng mga tao sa ibang bansa, makikita mo ang mga bansa sa Europa, sa Middle East, dito sa Asia, at ito maaaring makapagbigay ng katuparan sa iyong mga pangarap. Pero ang mahalaga at ang lahat ay sasang-ayon, kinakailangang magiging positive ang iyong pananaw sa buhay. Otherwise, hindi ka na makaalis ng bansa kung palagi kang negatibo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.